Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Sumainyo sana ang kapayapaan ni Allah. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell. Pag-uusapan po natin ngayon yung pong bagong balita na naghain ng extradition request. Base po sa extradition treaty ang Amerika at Pilipinas upang sa ganon may surrender sa Amerika si Pastor Kibuloy, yung pong supremo ng Kingdom of Jesus Christ. Yung Kingdom of Jesus Christ, yan po ay yung naghaharing born-again group dyan po sa Davao City. At yan po ay napabilang doon po sa mga inimbestigahan na mga grupo ni Kristo na naghahasik po ng lagim dito po sa ating bansa. Bueno, hindi lamang po sa ating bansa yan. Hanggang Amerika ay meron pong Kingdom of Jesus Christ at di umano nagkaroon po ng kaso doon labang kay Pastor Kibuloy hinggil po sa pagtatraffic ng mga kababaihan para po ibinubugaw ng Kingdom of Jesus Christ ang mga Pilipina sa kapalit ng mga pagbabayad ng mga dayuhan upang sila'y maging American citizen. Ito po ay ating pong tatalakayin, pero bago po tayo magpatuloy, mangyari po lamang na mag-subscribe kayo, share po ninyo upang sa ganoon dumami po tayo. Nagbabalak po ako na pagtibayin yung pong aking nabuo na kasama si Colonel Leonardo Odonio na People's Congress, na kung saan itong People's Congress, mga kaibigan, magmi-meeting po next week, next Friday, upang sa ganoon pag-usapan po namin ang paghahain ng impeachment complaint labang po sa mga maestrado against the justices of the Supreme Court. Kasi hindi po tayo naniniwala na sila'y nagkamali dahil sila ay bobo. Sila'y nagkamali sapagkat mas masahol, mas na-skandaloso yung pong pinaghihinalaan namin naging dahilan at kasama po rito ang pera ng China at pera ng mga Duterte. Kaya po nagkawindang-windang yan pong impeachment complaint na yan. Yan po ipapag-usapan po natin. Samantalang nais ko pong i-report sa inyo na meron na po tayong 109,000 subscribers. Hindi na po kakantsawan ni Sara Duterte ang ating pong programa. Sabi niya, wala naman na nakikinig dyan. Kukunti nga subscriber niyan. Yan po ay nung meron pa lamang tayong 30,000 subscribers. Abay ngayon, meron na po tayong 106 and growing. Araw-araw may nadadagdag pong mga 20, 10, 100. At yan po aking pong papasalamatan muna sa lahat po na nagpapakalat, nagkakampanya, na suportahan po itong Kawal ng Demokrasya Media Crusade upang sa ganon may sulong po natin ang ating pakikibaka at ating po may sulong yung darating pong debate ng bayan, pambansang debate, face off with the Senate President Sisi Escudero. Yan po ay magdidebate kaming dalawa hinggil po sa proposisyon na tama yung kanilang ginawa hinggil po sa impeachment dismissal. Ako po ang tingin ko, napakalaking anomalya, napakalaking pagkakamali, napakalaking sell-out. Diyan po kami magdidebate. Patunayan niya, hindi po tayo naniniwalang bobo si Escudero. Pinagkakalat niya ngayon sa mga kapihan na siya ay debating team ng University of the Philippines. Ako po, hindi ko po pinagkakalat, pero ako po ay member ng debating team ng Far Eastern University circa 1963, 1964,
noong napanalunan po namin ang debate laban kila Miriam Defensor Santiago ng UP, at siya po isang record na akin pong dinadala. Kaya wag po kayo mag-alaala, lalabanan po natin ito. Hindi po namin pag-uusapan ng ibang mga issue para wag po matakot si Escudero. Hindi po namin pag-uusapan yung kanyang napipintong kaso sa ombudsman, yung kanyang pagiging barkada dun po sa kay Lawrence Lobiano, chairman ng Centerways Venture Corporation, na nagbigay sa kanya ng 30 million pesos, at ito ay kanyang hayagan na inamin, pinagmalaki pa, na kaibigan niya ang chairman ng Centerways. Yung Centerways Venture Corporation ay isa doon po sa 15 na mga kontraktor na nagnakaw o nakakulimbat ng bilyong-bilyong piso halaga ng flood control funds ng ating pong trilyones na budget para po wag mabaha ang Kamaynilaan, ang Sorsogon at ang Davao City, pati po Cebu. Yan po ang ating pong tatalakay ngayon. Samantala, bibigyan po natin ng daan yung pong mga reaksyon po natin sa mga nagtitext. Una, hindi ko po sinabi na mas matandang relihiyon ang Islam kaysa sa Kristyanismo. Katunayan, alam ko na ang pinakabatang relihiyon, yung tunay na relihiyon, ay Islam. 600 years old lamang po yan. Ang Kristyanismo, 20,025 years old na po yan. Kasama po yan nung yung AD, after death ni Jesus Christ. At siya po ang naging batayan ng kalendaryo, Gregorian calendar. Yan pong pagkamatay ni Jesus Christ at pagbuhay ng Kristyanismo dito po sa buong mundo. Ang aking pong sinabi ay nauna ang Islam kaysa Kristyanismo sa Pilipinas. Yan po ang totoo. Makinig po mabuti yung nag-comment po sa akin, sapagkat alam ko na parang mali po ang inyong pagkakaintindi. Ang sabi ko, sa Pilipinas, sapagkat bago po dumating si Magellan, ang buong archipelago, buong bansa ay Muslim. Kaya nga po marami tayong salitang Muslim na sa wika po natin, halimbawa, salamat. Yan po ay galing po sa Arabic word na salam. Ang ibig po sabihin ng salam ay kapayapaan. Yan po ang pagbati ng Muslim. Sa ilip na sabihin salamat, Assalamualaikum. Ang sagot po dyan ng mga Islam or Muslim, Alaikum salam. Yan pong alae, Allah po yan. Diyos ko po, ibig sabihin nun. Pero sa Batanggenyo, alae, magbarikan kita, mag-inuman na raw. Yan po. Yan po ang ating pong paliwanag. Kaya nga po, meron tayong intramuros. Nung dumating ang mga Kastila, yan pong intramuros o dyan po sa aduana, nagtayo sila sa pamamagitan ng mga aliping Pilipino ng kuta dyan. Yan ay nandyan pa yung kuta, mga kaibigan. Yan ay tinayo nila noong 15th century. Mga alipin, slaves, na mga Indio, na ngayon ay tawagin po ay Pilipino. Kaya po tayo naging Pilipino sapagkat pinangalanan na mga Kastila ang isla po natin na Islas Pilipinas. De las Islas Pilipinas. Sa ilalim po ni Queen Isabella. Yan po ang ating pong pagre-report sa inyo sa araw na ito. Meron pa po nag-comment. Ayaw niya raw sa Muslim. Alam po ninyo, ang Muslim hindi namimilit ang relihiyon. Hindi nagdidelay siya ng 10% ang moske o ang relihiyon sa bawat a-attend ng gawain o pagsasamba. Hindi po ugali ng Muslim yan. Katunayan, ito po lamang ang relihiyon na ang kanila pong mga bangko, bawal ang sumingil ng interes. Bawal sa mga Muslim, pag ikaw ay
nagpahiram ng pera sa kapwa Muslim, dapat walang tawad yan. Wala pong Interes. tubo, wala pong interes. Hindi naman po natin sinasabing santo yung mga Moro, mga Muslim. Hindi po yan. Ang sabi ko, lahat ng relihiyon na nakakapagpabuti sa isang tao ay ang tamang relihiyon. Pero pag ikaw mayroong relihiyon at sinasabi mong imbento lamang, katang-isip lamang ang West Philippine Sea at kumakampi ka sa China, yan ay hindi ko relihiyon. Pag hindi, wala kang kalayaan, bumoto. Pag hindi inuutos maging black voting at iboto yung mga tiwaling mga naging opisyal at magnanakaw, lahat po yan ay produkto ng black voting. Ultimo niya si Escudero, yan sila Lito Lapid, Bong Revilla, at kung sino-sino pa. Abay, hindi yan ang tamang religion sa akin. Ang religion ko po ay Islam. Kung ako po, sa akin po mga pananalita ay kasuklam-suklam o hindi nyo po nagugustuhan, hindi po kasama religion dyan. Pero magiging ehemplo po ako ng pananalita, hindi nagbumura sapagkat ako po ay Muslim, ako po ay balik Islam. Ano po ibig sabihin ng balik Islam? Ang ibig po sabihin ng balik Islam, dati kang Kristiyano, nagbalik ka doon sa original mong relihiyon. At ang original na relihiyon ng mga Pilipino ay Islam o Muslim. Ngayon mga kaibigan, hindi naman po tayo panatiko. Katunayan, meron po ako mga kwentong pampatawa hinggil po sa mga Muslim. Yan po mga Muslim, lalo yung tribo. Iba-iba pong tribo yan. Pagka doon po sa Hulo, Zamboanga, ang tribo po niya ay mga Muslim Tausug tribe. Mga matatapang Tausug. Yan po ay lahi ni Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu, ang tunay na pangalan ay Dato Paduka. Puluka. 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 Basta hindi yan piluka. Pag piluka yan, ay senador na yan, Marcoleta na yan. Ngayon, Dato Paduka. Yan, si Lapu-Lapu. Ngayon mga kaibigan, tayo po ay napalawa lamang. Meron pong yung mga taga-Marawi, Maranao, yan po yung mga negosyante. Yan yung magagaling ng, yung sinabi po rito sa akin, mga Muslim, manluloko, hindi po totoo yan. Yung mga Muslim na nagtitinda, abay mga super salesman po yan. Yung magaling po magbenta, yung po mga DVD. Bulong sa'yo, DVD. Ibig sabihin, meron siyang sekretong pinagbibili mga CD na mga pirated na mga pelikulang Hollywood. DVD. Ngayon, yung mga Maranao, hindi po nanloloko yan, kundi makulay lamang kung magbenta. Halimbawa, yung pong istorya na magbili na kayo ng Chinese gold, itubog ninyo sa talaga yan ay puro. Wala nang Chinese, ay wala na yung gold, ang Chinese meron pa. O kaya, sabi niya, para matesting ninyo itong ginto kung puro, isaw-saw sa suka, pag nagkupas ang singsing, puro ang suka. Ito naman mga staff natin, mga kaibigan, nauuna pang tumawa sa akin. Nasisira itong ating buwelo. Hindi po nanloloko yan. Ginagawa lamang niyang makulay ang pagbebenta. Gusto niya lamang makabenta. Sa lahat ng dako, lahat ng palengke, sa buong Pilipinas, meron po mga Muslim dyan nagbebenta. Yan po yung mga Maranao. Hindi po nanloloko yan, kundi binibigyan nilang kulay ang kanilang pagbebenta. Halimbawa, meron po nagbebenta ng banig. Ang sabi niya, bili na kayo ng banig. Dito, kasya 20 tao. Nung inaway siya nung isang tao, sabi, paano magkakasya ng 20 tao dyan?
sa baligtayan, ikaw ay nanloloko ka, Muslim ka. Hindi ako manloloko, ako ay Muslim. Totoo sinabi ko, kasya dyan 20 tao. Kung gusto mo, subukan natin. Niladlad niya po yung kanyang banig. Abay, sa tingin ko, ang kasya lamang ay 6 na tao pag nakahiga. Ang sabi niya, kinakailangan na nakatayo. Nakatungtong lamang. Ayun. Kaya po, inuulit ko, hindi nanloloko yung pong Muslim. Ginagawa lamang niya pong makulay ang kanyang pagbibenta. Ano ba, nagbebenta po siya ng baraha, yung pong playing cards. Bumili na kayo ng baraha. Dito parati kayong panalo. Basta wala kayong kalaban. Ay, nakabenta rin po siya, pero sigurado hindi na matatalo pagka hindi ka nagsusugal. Ayun po hindi po nanluloko yung Muslim. Ibinibigay niya lamang ng kulay yung kanyang pagbebenta ng kalakal. Halimbawa, mga kaibigan, ay meron pong isang Muslim, nagbebenta po siya ng isang klase ng tela, ang tawag po dyan ay malong. Yan ay sabi niya, magandang kubot ito. Yung pong malong ay parang punda ng una na napakalaki, kasya 2 tao. Ito ay kumot na pang-honeymoon. Kaya lang, warning sa iyo, huwag mo gagamitin ito, dadami anak mo. Ganun lamang po yung mga dialogue ng mga Muslim na yan. Pero, lalagpasan na po natin yan, naipaliwanag ko na po, na hindi ko sinabi na mas matandang relihiyon ang Muslim kaysa sa Kristiyano. Alam ko po na pinakabatang relihiyon, yung original religion, hindi yung mga born again na religion. Yung matibay na religion, yan po yung Islam, Kristyanismo, yan matibay din yung Protestante, matibay yung Hudyo, Jewism. Yan po yung pinakabago, ay yan pong Islam. Para maituwid po yung maling paniniwala na mayroong mga santo-santong dapat pagdasalan. Hindi po tayo makikipagdebate hinggil po sa relihiyon. Sa buong buhay ko, ayaw ko pong kadebate ang kahit na sino pagdating po sa relihiyon. Isa lamang po ang aking paniniwala, pag ang relihiyon na iyong ginagawang tulay para sa pong may kapal ay nakakapagpabuti ng iyong pagkatao, yan ang tamang relihiyon. Pero pag ang relihiyon mo ay nagiging magnanakaw ka, nagiging traidor ka sa bansa, at ikaw ay nangungulimbat ng pondo ng bayan, kahit na anong relihiyon mo, yan ay maling relihiyon. Kung ako po ay nagpapakilalang Muslim, ay husgahan niyo po ang aking pong relihiyon. Sang-ayon po sa aking paninindigan, sang-ayon sa aking pinakikipaglaban. Pag mali po ako, mali po yung relihiyon na yan, pero hindi ko po kayo hihikayatin na maging Muslim. Sapagkat naniniwala lahat ng Muslim, kaya sila nagiging Muslim ay sapagkat sila ay tinapik ng pong may kapal at sila ay niyaya sa tamang daan. Yan po natin tinatapos yung pong usapin hinggil po sa relihiyon. We cannot settle in a 1-week debate or even 1 year's debate a controversy that has rolled on for centuries. Hindi po natin matatapos ang usapin na yan sa loob ng 1 linggo, 1 buwan. Yan pong kababalaghan o anomalya ng relihiyon na bumalot po sa sanlibutan ng napakaraming daan taon na. Kaya give up na po tayo yan. Allahu Akbar. Ang ibig lamang po sabihin ng Allahu Akbar ay Arabic word na nagsasabing God is great. Allahu Akbar. Ngayon mga kaibigan, tutungo na po tayo dun sa mga ibang mga issue. Meron po mga nagko-comment sa akin dito. Opo, lahat po ng inyong comment ay binabasa ko. Opo, laban po ako sa online gambling. Laban po ko rin, ako po ay nanggagalaiti na meron tayong
pinapayagan hanggang ngayon hindi pa nakakalaboso ng pangalan ay Atong Ang. Maraming pinapatay na mga sabongero at ang ginamit ay kapulisan. Dapat makulong lahat ng pulis na yan. Paging General Nick Torre. Lahat ng mga nagkasala dyan sa mga walang patumanggang pagpatay ng kapwa Pilipino, lahat yan dapat makulong sapagkat yan po ay labag sa batas, labag po sa kautusan ng Diyos, labag po sa pakikipagkapwa at hindi po makatao yan. At siyang Atong Ang, mga kaibigan, na kinakatakutan ng maraming politiko at maraming pulis. Abay, tagpasin na po natin yan, ikulong na natin yan, yung Atong Ang na yan. Huwag po natin pinapabayaan na tayo po ay nagiging alipin sa pamamagitan ng kanilang pananakot. Yan po ang ating pong hamon kay kaibigang General Nick Torre. Opo, kaibigan ko po yan. Kami po ay nagbibigay galang sa isa't isa sa aming pong common enemies. At kami pong dalawa ay hindi nagte-terrorize ng mga Duterte, 10 ng kanilang kabarkada sa Senado, 10 ng kanilang galamay sa Kongreso at sa loob ng militar. Naninindigan po tayo, mabaho, madumi, nakakadiri lahat ng hanggang ngayon naniniwala pa rin na may kabutihang nagawa si Rodrigo Roa Duterte. Paninindigan ng kawal ng demokrasya, zero, walang nagawang mabuti. Panay kabastusan, kababuyan, pagmumura sa Diyos, hindi po natin maaring yan ay palagpasin o kampihan o maging tahimik po tayo. Ang sabi nga ni Edmund Burke, the only thing needed for evil to triumph is for a few good men to do nothing. Ang kinakailangan lamang daw para magpatuloy, mamayagpag ang kamalian, ang kasamaan, ay kung ang mabubuting tao ay hindi kikilos, hindi kikibo, at mananatili na lamang tumatanggap ng mga pangyayari sa kanyang kapaligiran. Yan po ang ating po nilalabanan, kaya po tayo nagpapatuloy sa ating po YouTube, nagpapatuloy tayo sa pagiging mamamahayag kahit na natatanaw-tanaw na po natin ang takip silim ng buhay. Ako po si Waldy Carbonell, sasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!